Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uring System. Kabanata 1851 Palom Li Jun. Masyadong tamad si Yezuan na bigyang pansin sila, diretsyong bumaba upang kunin ang mga bangkay ng mga itim na dragon na ito. Kung mas mataas ang antas, mas malaki ang sukat ng itim na dragon, at mas maraming Destruction Dragon Scales ang magkakaroon sa kanilang mga katawan. Kahit na ang Destruction Dragon Scales ay hindi maihahambing sa World-Destroying Dragon Scales, ang mga itim na dragon na ito ay napakalaki, at ang akumulasyon ay napakalaki pa rin. Ngayon, kung hindi dahil kay Yezuan, ayon sa ruta ng paggalaw ng grupong ito ng itim na dragon, malamang na napatay nila ang kanilang daan patungo sa pamilya Chi na nagdulot ng bloodbath. Sa makatuwid, ang pamilya Chi ay hindi kumuha ng kahit isang bahagi ng mga samsam sa pagkakataong ito, ibinigay ang lahat kay Yezuan. Ding, natapos na ng host ang isang chain random mission, na-upgrade na ang anyo ng magic weapon ni Megatron. Isang system notification ang tumunog sa isipan ni Yezuan. Ang magic weapon form ay sa wakas ay na-upgrade na. Sok-sok, ang second level na magic weapon na Myriad Beasts diagram ay kayang pigilan ng 60% ng lakas, hindi masama. Ngumisi si Yezuan. Ngayon ay mayroon na siyang kabuuang 4 na fixed magic weapon, ang Profound God Battle Armor, ang Soul Refining Pot, ang Soul Seizing Bell, at ang Myriad Beasts diagram. Sa pag-upgrade ng mga magic weapon form, ang mga epekto ng 4 na magic weapon na ito ay bumuti din ng husto. Mas malakas ang power amplification at defense ng Profound God Battle Armor. Ang bilis ng pagpino ng Soul Refining Pot ay tumaas, at ang epekto ng pinong Soul Essence Liquid ay pinahusay din. Maaaring pigilan ng Myriad Beasts diagram ang 60% ng lakas. Para sa pinaka-pinahusay, ito ay ang Soul Seizing Bell, na maaaring kontrolin ang isip ng mga tao, isang pinahusay na bersyon lamang ng Eye of the Soul. Sa Soul Seizing Bell, ang aking Eye of the Soul ay maaaring magretiro. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Sa katunayan, ang Eye of the Soul ay maaaring matagal nang nagretiro. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay nakikipaglaban na ngayon sa napakaraming antas na ang Eye of the Soul ay walang epekto. Sa kasalukuyan, ipinasa na lang niya ang skill na ito sa system, nakakuha ng 2 devouring points, kasama ang isa na hindi pa niya nagamit noon, sa kabuuang 3. Bilang karagdagan dito, ang mga epekto ng mga mahiwagang sandata na iyon na hindi naayos at napanatili ay lubos ding napabuti, tulad ng Immortal Ascension Cloud Walking Shoes, Heaven Splitting Axe, Immortal Binding Rope, Heavenly Mirror Sign, Judge's Pen, at iba pa. Sa madaling salita, labis na nasisiyahan si Yezuan sa gantimpala na ito. Ngayong natapos na ang misyon, hindi na kailangan pang manatili ni Yezuan sa pamilya Chi. Dati, sinabi niya sa envoy ng Blood Flame Hall na mayroon siyang malaking away na dapat ipaghiganti, na ang tinutukoy ay si Li Jun. Kung hindi namatay si Li Jun, hindi magagamit ang time reversal skill kahit isang araw, at ang pagpunta sa Blood Flame Hall sa sitwasyong ito ay maaaring humantong sa gulo. Sa makatuwid, tinanggihan ni Yezuan ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon. Napakatagal na, iniisip ko kung saang lupain naruroon ang kapwa Li Jun na iyon. Tumaas ang isang kilay ni Yezuan, biglang nakaramdam ng kaunting curious. Nakalusot na siya mula sa isang true human sa 2 baitang hanggang sa isang true human sa 5 baitang, kaya dapat ay ilang beses na rin nakapasok si Li Jun, di ba? Iniisip ko kung anong kaharian ang kinaroroonan ng kabilang partido kapag muli niyang nakasalubong si Li Jun. Si Yezuan ay walang pakialam, gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang lakas ay mas malakas kaysa dati, at sa pagsulong ng magic weapon form ng Megatron, tinansya niya na dapat niyang pangalagaan ang Li Jun na iyon. Shi Hao, singers, may importante pa akong asikasuhin, kaya aalis na ako. Pagkatapos linisin ang larangan ng digmaan, sinabi ni Yezuan sa mga eksperto ng pamilya Chi. Ito, ang pinuno ng pamilya Chi ay medyo nagsisi, dahil ang natal magic weapon ni Yezuan ay talagang masyadong kapakipakinabang, ngunit kailangan pa rin ni Yezuan na pumunta at maghiganti sa susunod, at pagkatapos ay pumunta sa Blood Flame Hall, kaya imposibleng manatili sa pamilya Chi ng mahabang panahon.
Sige, mag-ingat ka. Tumango si Chi Hao. Pagkatapos, direktang tumalikod si Ye Zuan at umalis. Ngayong tapos na ang mga bagay, kailangan niyang simulan muli ang pagkolekta ng World-Destroying Dragon Scales. 50 World-Destroying Dragon Scales ang kailangan para tumaas ang isang punto ng amplification, na sobra. Sa kabutihang palad, ang Destruction Dragon Scales ay mas madaling makuha kaysa sa World-Destroying Dragon Scales, kaya may isa pang channel para sa pagpapabuti. Susunod, nagsimulang gumala si Ye Zuan, nilipol ang mga grupo ng itim na dragon upang makakuha ng Destruction Dragon Scales at Destruction Dragon Bones. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos niyang iwan ang pamilya Chi. Ham! Isang itim na figure ang lumitaw sa langit, mabilis na papalapit sa kanya. Matapos marinig ang mga salita ni Tri-Old, nagmamadaling huminto si Ye Zuan at tumingin ng malapitan. Bagamat hindi niya makita kung sino ang paparating, makikita ang Tri-Old at ang world-destroying Ghost Dragon. Si Li Jun iyon. Li Jun, sa wakas ay hinanap mo na ako, tingnan natin kung mamatay ka ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Ye Zuan, sa pagkakataong ito ay may 100% siyang katiyakan. Bakit? Dahil sa kaunting panahon, maaari na siyang makalusot muli, at nang biglang umangat ang kanyang kaharian, hindi ba niya kakayanin itong si Li Jun? Ito ay talagang isang kaso ng hindi mo tinatahak ang daan patungo sa langit, ngunit ikaw mismo ang tumatak sa impyerno. Ang mga sulok ng bibig ni Ye Zuan ay hindi naiwasang pumulupot ng bahagya, at direkta niyang tinawag ang Tri-Old at ang world-destroying Ghost Dragon. Itong aura, ang kalaban ay isa ng 6th grade half-step true monarch, paalala ni Tri-Old. Isang ika-6 na baitang half-step true monarch lang. Hindi ito sineseryoso ni Ye Zuan, ngunit naramdaman niyang ang itim na dragon sa ilalim ng pandiya ni Li Jun sa pagkakataong ito ay malamang na hindi ganoon ka-simple. Ano, antas ng tunay na monarch. Matapos iulat ng world-destroying Ghost Dragon kung ano ang naramdaman nito kay Ye Zuan, naantig din ang huli. Naalala pa niya na noong huling beses na pinaamo ni Li Jun ang isang 3rd grade half-step true monarch Black Dragon, ngunit sa pagkakataong ito, si Li Jun ay aktwal na tumawid sa 4 na kaharian at pinaamo ang isang true monarch level na Black Dragon, talagang hindi niya ito inaasahan. Pagkatapos makalapit, direktang umatake at alisin ang itim na dragon sa ilalim ng kanyang pandiya. Agad na gumawa ng plano si Ye Zuan. Si Li Jun ay may hawak ng bloodline ng beast-taming Divine Envoy, hanggat napatay ang kanyang alaga. Si Li Jun ay isang ordinaryong half-step true monarch sa ika-6 na baitang. Sa oras na iyon, pabayaan ang world-destroying Ghost Dragon, kahit na ang Tri-Old ay maaaring mag-alaga sa kanya, hindi siya isang banta. Brat, mapapahamak ka ngayon. Sigaw ni Li Jun bago pa man siya makalapit. Ang mamamatay ay ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Ye Zuan, at pagkatapos matansya ang distansya, direktang sumanib sa world-destroying Ghost Dragon. Lakas, pumailang lang. Hindi sumusukong battle soul. Sa isang iglap, tumaas muli ng 3 beses ang kanyang lakas. Utos ng Death Pursuit. Sa pagkakataong ito, nanguna si Ye Zuan sa pagmamarka ng itim na dragon sa ilalim ng pandiya ni Li Jun, ngunit sa kasamaang palad, nang mamarkahan ng Death Pursuit Order, talagang sumanib si Li Jun sa kanyang itim na dragon. Ding, nawala na ang epekto ng Death Pursuit Order. Isang system notification ang tumunog. Gaya ng inaasahan, si Li Jun ay hindi mamarkahan ng Death Pursuit Order ni Ye Zuan, at pagkatapos niyang sumanib sa itim na dragon, ang Death Pursuit Order ay nabura. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Slaughter Imprint, Myriad Beasts Diagram, Flame Kill Black Dragon Wave. Bago makalapit si Li Jun, direktang ibinuka ni Ye Zuan ang kanyang bibig at iniluwa ang isang subo ng hininga ng dragon. Sa pagkakataong ito, ang Myriad Beasts Diagram ay maaaring sugpuin ang 60% ng kanyang lakas, na 1% na higit pa kaysa dati, at bagaman ito ay 1% lamang, ito ay sapat na. Boom! Ibinuko rin ni Li Jun ang kanyang bibig at iniluwa ang isang subo, at ang 2 hininga ng dragon ay nagbanggaan, at ang mga alon ng hangin ay gamulong. Sa suntok na ito, si Ye Zuan ay hindi nakakuha ng anumang kalamangan, at ang Flame Kill Black Dragon Wave ay sa halip ay natalo. Kabanata 1852, Pag-reset ng Trial Tower. Medyo nadagdagan ba ang lakas ni Li Jun? Mabilis na umiwas si Ye Zuan, iniisip ang sarili.
Gayunpaman, ngayon lang niya ginamit ang Undying Battle Soul, nang hindi ginagamit ang Killing Imprint. Healing State, Burst. Inubos ni Yezuan ang lahat ng tatlong Killing Imprints, nadagdagan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ng halos 4 na beses. Kung idagdag ang lahat, ito ay halos 7 beses. Muli, Flame Kill Black Dragon Wave. Isa pang itim na hininga ng dragon ang bumuga. Dagundong. Isa pang energy collision, ngunit sa pagkakataong ito, talagang dahado si Yezuan. What's going on? Last time I was able to tie with him, bakit mas mahina ako this time? Medyo nagulat si Yezuan. The next moment, may naisip siyang factor. Ngayon lang niya nakita na parang may ilang buhay sa ilalim ng damit ni Li Jun. Kaya ganoon, pumirma siya ng mga kontrata sa ilang maliliit na immortal na hayop, at pagkatapos ay magkasama silang lumaban para palakasin ang kanyang lakas. Naunawaan kaagad ni Yezuan. Mayroon din siyang ganitong kasanayan. Hanggat si Three Old Man at ang iba pang 5 ay magkasamang lumalaban, lahat silang 6 ay maaaring makakuha ng isang beses na pagtaas. Bagamat si Li Jun ay mayroon lamang bloodline ng Beast Tamer Divine Envoy, ang kanyang bloodline ay mas mataas kaysa kay Yezuan, kaya ang pagtaas ay dapat na higit sa doble. Since that's the case, then magpakita muna tayo ng kahinaan. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yezuan. Ang trick na ito ay tinatawag na nagkukunwaring retreat. Nagkukunwaring talunan, ngunit pagdating ng pagkakataon, mamamangha siya sa lahat at direktang papatayin si Li Jun kaagad. Hahaha, brat, today is your death day, your bloodline and treasures are all mine. Tumawa ng malakas si Li Jun, at pagkatapos ay nagbuga ng isa pang hininga ng dragon. Extreme Void Shield. Mabilis na ginamit ni Yezuan ang kanyang trump card para masipsip ang Dragon Breath na ito, na labis na pinahina ng Flame Kill Black Dragon Wave. Pagkatapos, ibalik ito ng 3 beses. Whoosh whoosh whoosh. Mabilis na umiwas si Li Jun, at nagsabi, tulad ng inaasahan, mayroon kang ilang mga kasanayan, hindi ako makapaghintay na patayin ka. Ganun ba? Ngumisi si Yezuan at nagsabi, susunod, ipapakita ko sa iyo kung ano ang lakas. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang serye ng system prompt ang tumunog sa isip ni Yezuan. Ding, nakalusot ang host, kasalukuyang nasa 6th grade true person. Si Ding, Yanming Ghost Monarch, World Extinguishing Ghost Dragon, Megatron, at Skybreak ang Divine Ape ay nakalusot. Kasalukuyang nasa 1st grade half-step true monarch. Sa wakas, isang pambihirang tagumpay. Bagamat ang 9th grade true person at 1st grade half-step true monarch ay pinaghihiwalay ng isang realm, dahil isa itong major realm, mas malaki ang improvement kaysa sa mga ordinaryong breakthroughs. Si Yezuan at ang World Extinguishing Ghost Dragon ay magkasamang bumuti, at ang kanilang pinagsamang lakas ay agad na tumaas ng ilang beses. Li Jun, tapos ka na. Pinalaki ni Yezuan ang kanyang mga mata at ibinuka ang kanyang bibig. Ano? Nagulat si Li Jun, dahil hindi niya inaasahan na biglang lalakas ni Yezuan, kaya agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan at naghanda para tumakas. Gayunpaman, sa susunod na sandali, si Yezuan sa kanyang harapan ay biglang nawala, at pagkatapos ay pumunta sa kanyang likuran. Ang hakbang na ito ay hindi ang Eye of Assassination, ngunit ang teleportasyon ng space-time bloodline. Flame Kill Black Dragon Wave. Ang pag-ataking ito ay tumpak na tumama sa katawan ng Black Dragon. Sa pagkakataong ito, natangay ng alikabok si Li Jun. Dapat kong sabihin, napakasama ng swerte ni Li Jun, dumating siya bago pa man makalusot si Yezuan. Sa panahon ng labanan, nagkataon lang na nakapasok si Yezuan, kaya nagawa niyang patayin si Li Jun. Ding, tumaas ang killing intent value ng host. Ding, pinatay ng host ang may hawak ng bloodline ng Beast Tamer Divine Envoy, na ginagantimpalaan ang pag-reset ng Trial Tower. Matapos marinig ni Yezuan ang system prompt na ito, siya ay ganap na natigilan. Trial Tower, i-reset. Damn, napakaganda ng reward na ito. Nagulat si Yezuan. Nag-aalala pa rin siya kung paano i-reset ang Trial Tower noon, pero ngayon ay mabuti na, diretsyong na-reset. Kapaki-pakinabang na haras ni Li Jun ng maraming beses, sa wakas ay nakuha ko ang isang bagay. Ngumisi si Yezuan, sinulyapan ito, at nalaman na magagamit na sa wakas ang kasanayang time reversal.
Gayunpaman, bago iyon, dapat niyang ganap na i-clear ang trial tower. Tama, noong hinamon ko ang trial tower noong nakaraan, mayroon akong Skyfire 3 Mysterious Transformation skill. Ngayon, sa ika-6 na palapag yata ako titigil. Kung ika-7 palapag iyon, kailangan kong palakasin ang aking bloodline. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili, at pagkatapos ay sinimulan ng hamon sa trial tower. Ang unang palapag ay isang kaharian na mas mataas kaysa kay Yezuan, 7th grade true person, na hindi mahirap para kay Yezuan. Ang ikalawang palapag ay 8th grade true person, at ang ikatlong palapag ay 9th grade true person, na lahat ay walang problema. Hindi nagtagal, nakarating si Yezuan sa ika-6 na palapag. Ngayon siya ay isang 5th grade true person, at ang guardian ng ika-6 na palapag ay 6 na realms na mas mataas kaysa sa kanya, na umaabot sa 2nd grade half-step true monarch. Sa pagkakataong ito, ang kalaban ay isang demon cultivator, na ang lakas ay mas malakas kaysa sa isang walang kamatayang cultivator. Kirin Descent. Direktang ginamit ni Yezuan ang kanyang trump card para ipatawag ang isang level 3 Ice Emperor Kirin. Hindi gaanong ginagamit ni Yezuan ang Kirin Descent na ito kamakailan, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi ito praktikal. Kahit man lang sa trial tower, maaaring gamitin ito ni Yezuan ng basta-basta. Pagkatapos ng lahat, marerefresh ang mga kasanayan pagkatapos maklear ang bawat level. Nabigo pa rin ang tagapag-alaga sa ika-6 na palapag na pigilan ang mga yapot ni Yezuan, ngunit gumugol si Yezuan ng maraming oras upang lutisin siya. Kung ika-7 palapag, natatakot ako na hindi ito magiging madali, kailangan kong palakasin ito. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa ngayon, mayroon na siyang 9 na devouring points na magagamit para palakasin ang kanyang bloodline. Gayunpaman, maraming lugar kung saan maaaring gamitin ang mga devouring points. Walang silbi ang Beast Tamer Divine Envoy na bloodline sa Trial Tower, kaya magagamit ito para palakasin ang iba pang bloodline. Sa ganitong paraan, makakakuha ka ng devouring points sa pamamagitan ng pag-clear sa Trial Tower. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sa wakas ay nagpasya si Yezuan na gamitin ito para palakasin ang bloodline ng Immortal Execution. Ding, sumulong na ang Killing Imprint. Ding, sumulong na ang Killing Imprint. Ding, sumulong na ang Killing Imprint. Sa orihinal, ang Killing Imprint skill ng Immortal Execution bloodline ay isang beses lang na advance. Sa pagkakataong ito, si Yezuan ay direktang nag-advance ng Killing Imprint skill ng 3 beses. Pagkatapos ng pagsulong, ang bilang ng mga Killing Imprint ay direktang tumaas sa 9, at maaari itong magamit ng 5 beses sa isang araw. Bilang karagdagan, pagkatapos na sumabog ang bawat Killing Imprint, ang Killing State ay maaaring tumaas ng 1.8 beses, habang bago ito ay 1.2 beses. Kung lahat ng 9 ay ginagamit upang gamitin ang Killing State, kung gayon ito ay 16 na beses ang lakas ng labanan. Kasabay nito, ang Immortal Slaying Puppet ay maaari ding magsagawa ng 2nd Imprint, 4th Imprint, 6th Imprint, at 8th Imprint Summon, na ginagawa itong mas malakas. Ang Immortal Slaying Breath Cut, na sa simula ay kumonsumo ng 3 imprint, hindi lamang tumataas ang kapangyarihan, ngunit maaari ding gamitin ng 3 beses sa isang hilera. Ang kapangyarihan ng 4 imprint Immortal Severing Arrow ay nadagdagan din, at ang bilang ay nadagdagan din sa 5. Para sa 5 imprint Immortal Execution Sword Formation, ang kapangyarihan at ang saklaw ng formation ay nadagdagan, at pagkatapos na may cast, automatiko itong tatawag ng 8th imprint Immortal Slaying Puppet para lumaban. Sulit ang 3 devouring points na ito. Sa ganitong paraan, 6 na lang ang natitira sa devouring points. Challenge muna tapos kausap. Hindi nag-aksaya ng oras si Yezuan at direktang nagsimulang hamunin ang ika-7 palapag. Ang 3 advanced na Killing Imprints ay may napakalinaw na epekto. Sa simula, direktang naglabas si Yezuan ng 5 Killing Imprints, direktang nakakuha ng 9 na beses na pagtaas. Ang labanang ito ay madaling napanalunan. Kabanata 1853, Lumalakas na Lakas. Matapos matagumpay na maalis ang hamon sa ika-7 palapag at makakuha ng isa pang Devour Point, ang susunod na hakbang ay ang ika-8 palapag. Gayunpaman, hindi madaling lampasan ang ika-8 palapag dahil may pagkakaiba ang 8 kaharian,
na ginagawa itong ilang beses na mas mahirap kaysa sa ikapitong palapag. Natamba si Yezuan, nabigo ang hamon. Kalimutan mo na, lalampasan ko muna ang ikawalo at ikasyam na palapag. Nagpa siya si Yezuan na sumuko sa dalawang palapag na ito. Pagkatapos ng lahat, ang DevR points ay hindi palaging magagamit sa kanyang sarili. Umaasa na siya sa kanyang mga alaga para maghanap buhay. Kaagad, nag-isip siya sandali at sa wakas ay ginamit ang DevR points para i-upgrade ang kanyang Beast God Envoy bloodline. Ang bloodline ng Beast God Envoy ay mayroon lamang isang advancement path, kaya isang DevR point ay sapat na para i-upgrade ito. Sa pagkakataong ito, 3 beses pa rin itong in-upgrade ni Yezuan. Pagkaraan ng 3 beses na pagsulong, ang bloodline ng Beast God Envoy ay nagpataas ng lakas ng labanan ng mga alagang hayop mula sa 1 beses hanggang 1.6 beses, at ang rate ng paglago ay 1.6 na beses din. Bilang karagdagan, kapag ang isang alagang hayop ay ipinatawag, ang lakas ng master at alagang hayop ay tumataas ng 80%, na 60% na mas mataas kaysa sa nakaraang 20%. Ang 5 alagang hayop ay magiging 4 na beses. Kung pinahihintulutan ng trial tower na magpatawag ng mga alagang hayop, maabot ko man lang ang ika-15 palapag. Pakiramdam ni Yezuan ay sobrang walang magawa. Ang ika-15 palapag ay 15 DevR points, na maaaring magparami ng kanyang lakas ng ilang beses. Matapos palakasin ng napakaraming beses, nagpa siya si Yezuan na mag-save ng ilang DevR points para magamit sa ibang pagkakataon, upang may dagdag kapag kinakailangan. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang may naalala si Yezuan. Tama, napakaraming alagang hayop ang nakolekta ni Li Jun, kasabay ng epekto ng bloodline ng Beast God Envoy, ang kanyang combat power ay tumaas ng husto. Mayroon pa akong 5 pet slots, bakit hindi na rin mangolekta ng 5 miniature pets para manatili sa katawan ko, para lagi kong mapanatili ang 4-fold combat power increase. Kung lalabas ang 3-old at ang iba pa, maaari kong direktang dagdagan ito ng 8 beses. Sa pag-iisip nito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Itong si Li Jun ay nagbigay sa kanya ng karanasan kahit pagkamatay, napakagandang tao. Hindi na kailangan pang hanapin ni Yezuan ang mga pandekorasyon, na alagang hayop na ito, sila ay nasa planting space. Nagkataon, mayroong isang maliit na immortal na hayop na tinatawag na Golden Silk Silver Thread Snake, mas manipis kaysa sa isang daliri, perpekto para sa pagbalot sa braso. Kahit 5 sa kanila ay walang makakaapekto. Ding, matagumpay na naitatag ang kontrata ng Master Servant. Ding, matagumpay na naitatag ang kontrata ng Master Servant. Isang sunod-sunod na tunog ng notification ang umalingaw sa isip ni Yezuan. Sa bawat kontratang naitatag, naramdaman ni Yezuan ang pagtaas ng kanyang lakas ng 80%. Hindi niya planong ilagay ang 5 Golden Silk Silver Thread Snake na ito sa planting space, ngunit panatilihin itong nakabitin sa kanyang braso sa lahat ng oras. Pagkatapos, tinawag ni Yezuan ang 3-old at ang iba pa. 10 alagang hayop ang pinagsama-sama. Ang bawat alagang hayop ay nadagdagan ng kanyang lakas ng 80%, kaya ang 10 alagang hayop ay isang 8 beses na pagtaas sa lakas ng labanan. Hindi mapigilan ni Yezuan na mapabuntong hininga. Sa pagtaas na ito, tiyak na makakalagpas siya sa ika-8 palapag ng trial tower. Para maging whole number, tayo ulit. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at muling isulong ang bloodline ng Beast God Envoy, nag-iwan lamang ng 3 puntos. Ngayon, ang pagtaas ng isang alagang hayop ay umabot ng 1 beses, at ang 10 alagang hayop ay 10 beses. Bukod dito, hindi lamang si Yezuan ang nasiyahan sa pagtaas na ito, kundi pati na rin ang 3-old at ang iba pa. Sa sandaling ito, biglang naisip ni Yezuan na may hawak na mga alagang hayop, na sa kanya ang mundo. Sa katunayan, nakalimutan na niya na maaari pa niyang paamuin ang 5 pang alagang hayop. Kung hindi, matagal na niyang kinokolekta ang mga ito, at hindi na sana hinabol ni Li Jun ng maraming beses, at pagkatapos ay pinahintulutan si Li Jun na makatakas ng maraming beses. Ngayon, puno na ang mga puwang ng kanyang alaga. Kung lahat sila ay ipinadala, bawat isa sa kanila ay maaaring makakuha ng 10 ulit na pagtaas. Kung ang iba pang mga kadahilanan ay idinagdag, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay sumabog. Dati, natatakot ako na ang pagpunta sa Blood Flame Hall,
medyo kulang ang lakas ko, pero ngayon magagamit ko na ulit ang time reversal skill, sapat na para iligtas ang buhay ko. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso, pagkatapos ay lumingon upang tumingin sa malayo. Dati niyang minarkahan ang sugo ng Blood Flame Hall ng Death Hunt Order, at ngayong natapos na niya ang gawain, maaari na rin niyang sundan ang sugo ng Blood Flame Hall sa Blood Flame Hall. Sa oras na iyon, na may mga kwalifikasyon ng Doomsday Ghost Dragon, hindi dapat maging problema ang pagkuha ng malaking bilang ng Doomsday Dragon Scales. Sa ganitong paraan, may iligtas ni Yezuan ang maraming problema. Ang sugo ng Blood Flame Hall ay isang 3rd rank True Lord level, at bitbit din niya si Chiming at iba pang 100-scaled henyo, kaya ang bilis ay hindi masyadong mabilis. Tinansya ni Yezuan na makakahabol siya sa loob ng halos 3 araw. Huwag kalimutan na ang Ascension Step Cloud Boots ay na-upgrade na ngayon sa level 2, at ang lakas ng Megatron ay napabuti rin ng husto, kaya ang paghabol sa sugo ng Blood Flame Hall ay tiyak na hindi isang problema. Kaagad, nagsimula siyang magmadali sa kanyang paglalakbay. Matapos ang kanyang lakas na tumaas, ang mga angka ng Black Dragon na nakatagpo sa kalsada ay hindi nagdulot ng anumang banta kay Yezuan, at madaling nalipol. Sayang lang ang bilang ng Doomsday Dragon Scales na kailangan ng Doomsday Ghost Dragon ay masyado ng malaki. Mula sa 300 hanggang 400 na yugto, ito ay talagang nangangailangan ng 5,000. Tila sa hinaharap, hindi lamang niya kailangang pumatay ng mga dragon, kundi magnakaw din ng ilan. Makalipas ang 3 araw, sa wakas malapit na akong maabutin. Tumingin si Yezuan sa target ng Death Hunt Order sa harap niya at lihim na sinabi sa kanyang puso. Gayunpaman, nang malapit na siyang maabutan, bigla siyang nakarinig ng malalakas na ingay na nagmumula sa langit sa unahan. Dagandong, may nag-aaway, hindi maliit ang kilusan, kahit isang True Lord level battle. Nagtaas ng kilay si Yezuan, at biglang naramdaman na may mali. Hindi ba ang harapan kung saan naroon ang sugo ng Blood Flame Hall? Baka naman nakikipag-away siya. Sa pag-iisip nito, binilisan ni Yezuan ang kanyang lakad, at nang lumapit siya, nakita niya ang 3 tao na kumukubkob sa target ng kanyang Death Hunt Order. 3, mga tunay na Panginoon sa 3 ranggo. Para sa iba, hindi sila nakita ni Yezuan, kabilang ang 200 scale na henyo ng pamilya Chi, si Chiming. Kalimutan mo na, patayin mo. Nang walang sabi-sabi, direktang tinawag ni Yezuan ang 3-old at ang Doomsday Ghost Dragon 5, at pinagsama. Utos ng Death Hunt, mata ng assassination. Sa isang iglap, lumingon si Yezuan sa likod ng isang 3rd rank half-step True Lord. Kung noon pa man, kahit na pinagsama ni Yezuan ang Doomsday Ghost Dragon, malamang na hindi niya kayang labanan ang isang 3rd rank half-step True Lord. Ngunit ngayon, ang bloodline ng Immortal Execution ni Yezuan ay umusad ng ilang beses, at ang bloodline ng Beast God Envoy ay umusad din ng ilang beses. Ang lakas ng Doomsday Ghost Dragon ay tumaas ng husto, at pagkatapos ng pagsasama-sama, ang kanyang lakas ay tumaas. Doomsday Dragon Claw, lumipad si Yezuan sa likod ng isang tao, at sa paghawak ng kanyang kuko, diretso niyang dinurog ang katawan ng isang tao, na naging sanhi ng pagsabog nito. Path! Narinig ng dalawa ang tunog, at sunod-sunod na napalingon ang kanilang mga ulo, ngunit nakakita sila ng hindi kapani-paniwalang eksena. Napatay talaga ang kasama nila sa ilang segundo. Bago pa sila makapag-react, ibinuko ng Doomsday Ghost Dragon ang bibig nito. Naglalagablab na pumatay ng Black Dragon Wave. Boom! Isa pang tao ang pinatay ni Yezuan. Para sa pangatlong tao, siya ay pinuntirya ni 3-old, na nakasuot ng level 2 Profound God Armor. Bang! Bagamat nabigo ang suntok ni 3-old na patayin ang kalaban, sapat na iyon para masugatan siya ng husto. Pagkatapos, bahala na si Yezuan para matapos. Boom! Ang isa pang Flaming Kill Black Dragon Wave ay lumabas, at ang 3 tao ay napatay din. Kabanata 1854 na Blood Flame Hall. 3 rank 3 True Lords ang pinatay ni Yezuan sa maikling panahon. Ang lakas na ito ay nabigla sa sugo ng Blood Flame Hall. Gayunpaman, ang sugo ng Blood Flame Hall ay malubhang nasugatan sa oras na ito, at patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang dibdib. Mabilis na nagwala si Yezuan at nagtanong, "Senyor, okay ka lang?" "So ikaw pala."
Nakilala ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang world-extinguishing ghost dragon at ang boses ni Yezuan. Mahina niyang sinabi, "Salamat sa pagkakataong ito." Gayunpaman, ang puso kong demonyo ay tinusok ng kalaban at napinsala ng husto. Hindi na yata ako magtatagal. Ano? Mabilis itong naramdaman ni Yezuan at nalaman niyang tama ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Natusok na ang demonyong puso ng huli, at tinatayang mabubuhay siya ng ilang minuto. Kung si Yezuan ay hindi dumating sa oras, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tatagal ng higit sa 10 segundo. Bagamat napakalakas ng kanyang lakas, ang tatlo pa ay pawang rank 3 True Lords, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay hindi mahina, kaya siya ay malubhang nasugatan ng mga ito. Bumantong hininga ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at umiling, walang silbi. Desperado ang tatlong ito. Sumakay sila kahit na narinig nila na ako ay mula sa Blood Flame Hall. Si Qiming at ang ilan pang iba ay patay na. Nang marinig ito, mabilis na nilingan ni Yezuan ang paligid at nakita ang mga bangkay ni Qiming at iba pa sa ibaba. Tila napatay sila sa unang pagkakataon. Sa oras na ito, ang pinakagustong gawin ni Yezuan ay baliktarin ang oras para makapagmadali siya. Bagamat mabilis siyang naglalakbay sa panahong ito, kailangan pa rin niyang magpahinga sa daan. Hanggat hindi siya tumigil, tiyak na makakamit niya ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, ding, ang host ay nag-trigger ng isang serye ng mga random na misyon, pumunta sa Blood Flame Hall. Biglang, isang system prompt ang tumunog sa isip ni Yezuan. System mission, lumabas talaga ito sa oras na ito. Nangangahulugan ito na kung gagamitin ni Yezuan ang kasanayan sa pagbabalik ng oras, mawawala ang misyon na ito. Sa katunayan, naramdaman ni Yezuan na parang pumasok siya sa isang online game nang maglakbay siya sa mundong ito. Ang mga karakter na iyon ay talagang mga NPC. Sa oras na ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan ay isa talagang NPC. Sa kasong ito, nag-default ang system sa paglitaw ng bagay na ito. Bagamat may iligtas ng time reversal ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi maaaring isuko ni Yezuan ang isang serye ng mga random na misyon. Sa bagay, one-sided lang naman ang relasyon niya sa middle-aged na ito. Bagamat binigyan siya ng huli ng Blood Flame Armor, ang Blood Flame Armor na ito ay walang silbi, at pinayagan din niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mabuhay ng mas matagal. Ang huling serye ng mga random na misyon ay nagbigay daan sa pag-upgrade ng magic weapon form ng Megatron, na nagdulot ng malaking improvement kay Yezuan. Si Yezuan ay hindi gaanong marangal, kaya pagkatapos na timbangin ito sa kanyang puso, nagpasya siyang huwag gamitin ang kasanayang time reversal. Siyempre, kung ang mga kamag-anak niya ang namatay, tiyak na isusuko niya ang serye ng mga random na misyon. "Boy, lumapit ka sa akin, naisip mo na ba? Gusto mo bang pumasok muna sa Blood Flame Hall?" Tanong ng medyo may edad na. "Oo, senyor." Mataimtim na tumanggaw si Yezuan. "Mabuti, napakabuti." Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagpakita ng isang nasisiyahang ngiti at sinabing, "Yung mga henyo na kinuha ko ay patay na lahat, at kung ikukumpara mo sila sa iyo, kahit pagsamasamahin pa sila, hindi sila kasing galing ng 1/10 mo. Kung pupunta ka sa Blood Flame Hall, tiyak na magiging super powerhouse ka." Pagkatapos magsalita, naglabas siya ng flame token mula sa Qiankun Ring, ibinigay ito kay Yezuan, at muling sinabi, "Ito ang Blood Flame token ng aking Blood Flame Hall. Kunin ito at pumasok sa Blood Flame Hall." Noong una, ang mga henyo ng pamilya na ito ay kailangang personal niyang dalhin sa Blood Flame Hall, ngunit ngayon ay hindi na siya malayo sa kamatayan, kaya maaari lang niyang pabayaan si Yezuan na mag-isa. Upang patunayan ang pagiging tunay ng Blood Flame token na ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naglabas ng isang lumulutang na anino na kristal at itinala ang kasalukuyang kapaligiran, at nag-iwan ng testamento. "Boy, iiwan ko ang mga gamit ko sa iyo. Gamit ang iyong lakas, hanggat walang aksidente, dapat ay maabot mo ang Blood Flame Hall," sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, na iniabot ang Qiankun Ring kay Yezuan. "Senyor, gagawin ko talaga." Mataimtim na tumanggaw si Yezuan. Ang ibig niyang sabihin sa paggawa nito ay ibalik ang katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, dahil nasa Blood Flame Hall ang pamilya ng nasa katanghaliang gulang.
Pagkaraan, namatay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki dahil nawasak ang kanyang walang kamatayang puso, si Yezuan lang ang naiwan. Para sa mga bangkay ni Chiming at iba pa, nagpasya si Yezuan na bumalik sa hinaharap kapag may oras na siyang ibigay ang mga ito sa kanilang mga pamilya. Matapos mamatay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, sinuri ni Yezuan ang kanyang Tiyan Kunring at nalaman na mayroon talagang 2,000 World Extinguishing Dragon Scales sa loob. Sapat na ang 2,000 World Extinguishing Dragon Scales para tumaas ng 40% ang combat power ng World Extinguishing Ghost Dragon, na napakahusay. Ang serye ng mga random na misyon sa pagkakataong ito ay hindi tinukoy ang mga gantimpala ng maaga. Mukhang ang antas ng aking pagkumpleto ay makakaapekto sa mga huling gantimpala. Sa pag-iisip nito, dumiretso si Yezuan sa Blood Flame Hall. Tinataya niya na sa kanyang kasalukuyang bilis, aabutin ng mga 3 o 4 na araw bago makarating. Ito ay kahit na siya ay nakalusot sa panahon. Makalipas ang ilang araw, ding, nakalusot ang host, kasalukuyang rank 7 true person. Si Ding, Yanming Ghost Lord, World Extinguishing Ghost Dragon, Megatron, at Skybreaking Divine Ape ay nakalusot, kasalukuyang rank 2 half-step true Lord. 2 system prompt ang tumunog. Pagkatapos ng tagumpay, ang lakas ni Yezuan ay tumaas, at ang kanyang bilis ay tumaas din ng husto. Mula nang mamatay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, si Yezuan ay hindi nakatagpo ng iba, tanging ang Black Dragon Tribe at ang mga sira-sirang guho. Hindi nagtagal, dumating siya sa teritoryo ng Blood Flame Hall. Ang Blood Flame Hall ay itinuturing na pinuno ng lugar na ito. Nagpadala sila ng isang malaking bilang ng mga envoy upang maghanap ng mga henyo na maaaring sumanib sa World Extinguishing Dragon Scales. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi alam ng Blood Flame Hall kung ano ang nangyari, at talagang ipinagbabawal na pumasok o umalis. Ang mga ibinalik ng mga sugo ay maaari lamang magtipon sa labas ng Blood Flame Hall at maghintay na magbukas ang Blood Flame Hall. Anong nangyayari? Anong nangyari sa bulwagan? Bakit sarado ang pagpasok at paglabas? Dapat may malaki, kung hindi, imposibleng isara ang pagpasok at paglabas. Ngayon lang ako nakakita ng nakaputi na pumasok sa Blood Flame Hall. Baka taga-puting Dragon Hall to. Ano, ang White Dragon Hall? Mukhang galit ang White Dragon Hall sa mga taong nakipag-fused sa World Extinguishing Dragon Scales. Baka nandito sila para sirain ang Blood Flame Hall ko. Are you kidding me? Now the method of fusing the World Extinguishing Dragon Scales is almost public. Kahit hindi sila mula sa Black Dragon Sect, pwede silang mag-fuse. Kung gusto nilang pumatay, ilang tao ang kailangan nilang patayin. Ang mga tao sa paligid ay nag-uusap sa mahinang boses. Matapos marinig ito, naramdaman din ni Yezuan na may katotohanan ito. Ngayon ang paraan ng pagsasama-sama ng World Extinguishing Dragon Scales ay kumalat ng malawak, at kahit na hindi sila mula sa Black Dragon Sect, maaari silang mag-fuse. Sa kasong ito, hindi matukoy ng White Dragon Hall kung sino ang mula sa Black Dragon Sect. Ang Black Dragon Sect ay talagang makapangyarihan. Si Yezuan ay kabilang sa grupong ito ng mga tao, tahimik na naghihintay. Bagamat hindi siya sumanib sa World Extinguishing Dragon Scales, ginawa ng World Extinguishing Ghost Dragon, at maraming tao ang makakapagsabi na siya ay isang beast tamer. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang isang babaeng nakapula ang naglakad patungo kay Yezuan. Kabanata 1855 Pagsalungat. Naramdaman ni Yezuan ang aura na ito at agad na nilingan ang kanyang ulo. Nakita niyang nakatitig sa kanya itong babaeng nakapula, hindi, to be precise, nakatitig ito sa world-destroying Nether Dragon. Matapos umunlad ang Azure Netherlord upang maging ang world-destroying Nether Dragon, ang Nether Dragon Transformation Skill ay wala ng limitasyon sa oras, kaya ang world-destroying Nether Dragon ay maaaring malayang lumipat sa pagitan ng dragon form at human form. Sa oras na ito, ang world-destroying Nether Dragon ay nasa anyo nito na Nether Dragon Transformation. At ang target ng babaeng iyon na nakapula ay kasalukuyang nasa world-destroying Nether Dragon, at ang hitsura sa kanyang mga mata ay napakakaiba. Anak, nagustuhan ko ang iyong dragon, magkano ang presyo? Direktang sabi ng babaeng nakapula kay Yezuan. Hindi nagbebenta. Malamig na sabi ni Yezuan.
Ang babaeng nakapula ay natigilan nang marinig niya ito, at pagkatapos ay sinabi, "Anong uri ng kontrata ang ginawa mo dito?" "Kontrata ng dugo ng master servant." Sumagot muli si Yezuan. Sa isang kontrata sa dugo ng master servant, kung ang alipin ay namatay, ang amo ay hindi maaapektuhan, ngunit kung ang amo ay namatay, ang alipin ay dapat ding ilibing na kasama niya. Sa Blood Flame Hall na ito, ayaw muna ni Yezuan na magdulot ng gulo sa ngayon, kaya sinabi niya na ito ay isang kontrata sa dugo ng master servant. Naunawaan din ng babaeng nakapula ang kontrata ng dugo ng master servant, at alam din niya na ang dragon na ito ay hindi maaaring ibenta, kaya sinabi niya, dahil iyon ang kaso, kung gayon hihiramin ko ito sandali. Pahiram. Hindi maintindihan ni Yezuan kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit nang makita niya kung nasaan ang babaeng nakapula, agad niyang naintindihan. Sa oras na ito, ang babaeng nakapula ay talagang nakatutok sa ugat ng dragon ng world-destroying Nether Dragon. Ano ba naman? Gusto kaya nitong babaeng ito na naka-red na mahanap ang world-destroying Nether Dragon para mag-breed ng supling? Anong klaseng race joke ito? Hindi nang hihiram. Napakatigas pa rin ang tono ni Yezuan. Nililigawan mo si kamatayan. Nanlaki ang mata ng babaeng nakapula. Kung si Yezuan at ang world-destroying Nether Dragon ay hindi pumirma ng isang master-servant blood contract, matagal na niyang pinatay si Yezuan at inagaw ang world-destroying Nether Dragon. Isang first-grade True Lord lang, naglakas loob na magpakitang gilas sa harapan ko. Malamig na ngumuso si Yezuan sa kanyang puso. Nakapatay na siya ng 3 third-grade True Lords, lalo pa itong first-grade True Lord. Sa sandaling ito, may isang taong biglang lumapit, isang binata. "Ate, anong nangyayari?" Tiningnan ng binata ang babaeng nakapula at si Yezuan, at hindi maiwasang magtanong. "Kuya, gusto ko ang itim na dragon," diretsyong sabi ng babaeng naka-red. Nang marinig ito ng binata, bahagyang ipinikit ng binata ang kanyang mga mata at naramdaman iyon. Sa katunayan, ang world-destroying Nether Dragon ay iba sa iba pang mga itim na dragon, at malamang na mayroon itong ilang marangal na linya ng dugo. "Sinong sugo ang nagdala sa iyo dito?" tanong ng binata. "Ito, parang hindi mo naman negosyo, di ba?" Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay, ngunit naramdaman niyang medyo malakas ang lakas ng binatang ito, sa katunayan ay isang third-grade True Lord. "Hehe, kailangan na ngayon ng Blood Flame Hall ng mga envoy na personal na dalhin ng mga tao. Kung wala kang mamumuno sa iyo, sinusubukan mo bang sumali sa Blood Flame Hall sa kaguluhang tubig?" Ngumisi ang binata, pagkatapos ay kumuha ng token mula sa kanyang singsing na tiyankun at nagsabi, "Sa kasamaang palad, isa rin akong sugo ng Blood Flame Hall. Kung wala kang sugo na mamumuno sa iyo, ipinapayo ko sa iyo na sumuko." "Sinong nagsabing wala ako? Dinala ako ni Lord Jiaboyuan." Direktang sabi ni Yezuan. Jiaboyuan ang pangalan ng lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon. Jiaboyuan. Nang marinig ito ng binata ay bahagyang natigilan. Kilalang kilala niya ang taong ito, at maraming mga salungatan sa kanya. "Nasaan siya?" Tentative na tanong ng binata. "Umalis siya para sa isang bagay at babalik kaagad." Sagot ni Yezuan. Matapos marinig ito, hindi na nagsalita ang binata at sinabing, "Ate, alis na tayo." "Kuya, ikaw?" Hindi inaasahan ng babaeng nakapula na hindi siya tutulungan ng binata. "Ano ang nangyayari? Huwag kang mag-alala, maraming background ang Jiaboyuan na iyon. Pagkatapos pumasok ang taong ito sa Blood Flame Hall, hahanap ako ng pagkakataong tulungan kang makuha ang dragon." Ipinadala ng binata ang kanyang boses sa babaeng nakapula. Ngayon lang, may narinig din ang babaeng nakapula mula sa pag-uusap ni Yezuan at ng kanyang kapatid. May dinala pa rin dito si Yezuan, kaya hindi ito ang magandang panahon para umatake. Malamig na ngumuso ang babaeng nakapula at muling sinulyapan ang world-destroying Nether Dragon bago tumalikod at umalis. Sa pagtingin sa likuran nilang dalawa, bahagyang nanliit ang mga mata ni Yezuan. Nakilala niya ang 2 taong ito. Matapos mamatay si Jiaboyuan, hinanap ng Soul Season Bell ang kanyang mga alaala. Ang binatang iyon ay isa ring sugo ng Blood Flame Hall na pinangalan ng Jiang Xingjun. At ang babaeng nakapula ay kapatid ni Jiang Xingjun, si Jiang Xingwen. Ang dalawang ito ay apo at apo ni Elder Jiang ng Blood Flame Hall. Para kay Jiaboyuan, siya ay apo ni Elder Jia ng Blood Flame Hall.
Bagamat si Jiang Xingjun ay isang third-grade True Lord, hindi natatakot si Ye Zuan sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Ye Zuan ay nakapatay ng 3 third-grade True Lords. Kaya lang ayaw niyang gumawa ng gulo sa entrance ng Blood Flame Hall para maiwasan ang mga aksidente. Pagkaalis lamang nina Jiang Xingjun at Jiang Xingwen, maraming tao ang biglang lumabas ng Blood Flame Hall, lahat ay nakasuot ng puting damit. Ang kanilang aura ay napakalakas, marahil lahat ng mga matataas na antas na True Lords. White Dragon Hall, ito talaga ang mga tao mula sa White Dragon Hall. Ang aming Blood Flame Hall ay nagre-recruit lamang ng mga taong sumanib sa world-destroying dragon scales. Ito ay hindi isang Black Dragon Sect branch, ang White Dragon Hall ay walang magagawa sa amin. Tama, ngayong umalis na ang mga tao sa White Dragon Hall, ibig sabihin pwede na tayong pumasok. Nagsimulang matuwa ang isang grupo ng mga tao. Lahat sila ay mga henyo mula sa kani-kanilang lugar. Binago na ngayon ng Blood Flame Hall ang recruitment nito, tumatanggap lamang ng mga elite at hindi nag-aaksaya. Sa makatuwid, ang kasalukuyang threshold ay pinagsasama-sama man lang ang 200 world-destroying dragon scales bago ka makasali. Sige, lahat, pasok. Pagkaalis ng mga tao mula sa White Dragon Hall, agad na inimbitahan ng isang master ng Blood Flame Hall ang halos 1,000 tao sa labas upang pumasok sa Blood Flame Hall. Nakihalo rin si Ye Zuan sa kanila at pumasok. Sa mga taong ito, maraming mga sugo mula sa Blood Flame Hall, na ang lakas ay nasa pagitan ng 3 baitang True Lord at 5 baitang True Lord. Kasama nila dito, ang mga henyong nahanap nila ay maaaring sumali sa Blood Flame Hall ng walang verification. Bilang karagdagan sa mga dinala ng isang tao, mayroon ding ilang mga tao na dumating sa pamamagitan ng reputasyon, at kailangan nilang ma-verify. Ano ang tungkol sa iyo? Sino ang iyong pinuno? Sa oras na ito, isang matandang lalaki na nakasuot ng Blood Flame Armor ay nakatuon ang kanyang tingin kay Ye Zuan. Napakalakas, marahil ay isang mataas na antas na True Lord. Naramdaman ni Ye Zuan ang aura ng kabilang partido at pagkatapos ay nagsabi, "Dinala ako ni Lord Jie Boyuan, ngunit namatay si Lord Jie Boyuan sa daan." Ano, namatay si Jie Boyuan? Nagulat ang matanda nang marinig niya ito. Ganon din yung iba, hindi nila naiintindihan, paano ka pabuhay kung patay na ang pinuno? Sa hindi kalayuan, natigilan sina Jiang Xingjun at Jiang Xingwen nang marinig nila ito. Damn it, talagang naglakas loob si Ye Zuan na magsinungaling sa kanila. Walang kamalay-malay na sumulyap si Ye Zuan sa kanilang dalawa, at pagkatapos ay nagsabi, "Ito ang katawan ni Lord Jie Boyuan, at ang lumulutang na anino na kristal na bato na kanyang naitala bago siya mamatay." Kinuha ng matanda ang lumulutang na anino na kristal na bato at tiningnan ito, at nabigla muli. Jie Boyuan, patay na talaga. Ang Blood Flame Hall ay may hindi mabilang na mga sugo na ipinadala. Si Jie Boyuan ay isa sa kanila, ngunit si Jie Boyuan ay nasa likuran niya si Elder Jia. Ngayong namatay siya sa labas, si Elder Jia ay tiyak na magiging lubhang malungkot. Kabanata 1856 na Super Genius. Ito, bumantong hininga ang matanda at sinabing, "Tumayo ka muna." Ang Floating Shadow Crystal Stone ay maaaring patunayan na ang sinabi ni Ye Zuan ay totoo. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang matanda mismo ay hindi makagagawa ng ganoong bagay. Sa kabilang panig, si Jiang Xingjun, matapos malaman ang pagkamatay ni Jie Boyuan, ay nakaramdam ng kaunting panghihinayang. Dapat ay kumilos siya noong nasa labas sila. Kung mayroon siya, malamang na walang makakaalam na si Jie Boyuan ay patay na, at si Ye Zuan, isang taong walang background, ay nahuli niya. Pagkatapos, ang iba ay nagpatuloy sa pag-verify, at ang matanda ay gumamit ng kristal ng komunikasyon upang magpadala ng mensahe kay Elder Jia. "Anak, kahit na ikaw ay isang taong pinahahalagahan ni Jie Boyuan, hindi ba't ang iyong lakas ay medyo mababa?" Casual na tanong ng matanda. "Ako ay isang beast tamer, at ang aking alaga ay sumanib na sa 200 world extinguishing dragon scales," direktang sabi ni Ye Zuan. "Ano, isang second-grade half-step True Lord na sumanib sa 200 world extinguishing dragon scales?" Laking gulat ng matanda at takot na tinitigan ang world extinguishing nether dragon.
Kahit na ang mga demon cultivator ng Black Dragon Clan na lumaki sa Blood Flame Hall ay hindi madaling pagsasamahin ang 300 World Extinguishing Dragon Scale sa second grade half-step True Lord stage. Gayunpaman, magagawa ito ng Black Dragon ni Yezuan. Mabuti na ibalik sa atin ni Jiabo Yuan ang isang magandang panla sa pagkakataong ito. Nasiyahan ang matanda. Maya-maya, may dumating sa entrance ng Blood Flame Hall, isang matandang lalaki. Nasaan ang bangkay ni Bo Yuan? Diretsyong tanong ng matanda. Nang marinig ito, ibinigay ni Yezuan ang Chen-kun ring na naglalaman ng katawan ni Jiabo Yuan nang walang sinasabi. Nako, malas. Napabuntong hininga ang matanda at umiling. Kinilala ni Yezuan ang taong ito bilang si Jie Yuanzheng, ang ama ni Jiabo Yuan. Pagkatapos ng lahat, hinanap ni Yezuan ang kaluluwa ni Jiabo Yuan. Bukod dito, bago ang kanyang kamatayan, si Jiabo Yuan ay nagpadala na ng mga mensahe sa kanyang ama, lolo, at iba pang mga kamag-anak, kaya alam na nila. Pagkatapos, lumingon si Jie Yuanzheng kay Yezuan at sinabing, ikaw dapat si Yezuan, sumama ka sa akin. Oo, bahagyang tumanggo si Yezuan at sinundan si Jie Yuanzheng palayo. Pinagmasdan ni Jiang Xingjun at Jiang Xingwen ang papaalis na figure ni Yezuan, na nakikipag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng voice transmission. Kuya, ang itim na dragon na iyon ay dapat na may dugong marangal, ngunit upang pagsamahin ang 200 World Extinguishing Dragon Scale sa second grade half-step True Lord stage, kailangan kong makuha ito. Huwag kang mag-alala. Ate, maraming henyo ang namamatay ng maaga. Kapag nakapasok na siya sa Blood Flame Hall, ang pagpatay sa kanya ay kasing dali ng pumatay ng langgam. Sinundan ni Yezuan si Jie Yuanzheng na hindi naiwasang magtanong sa pamamagitan ng voice transmission. Yezuan, narinig kong sinabi ni Bo Yuan na kayang makipaglaban ng iyong alaga sa isang third grade True Lord. Oo, Senior, sumagot si Yezuan sa pamamagitan ng voice transmission. Isang second grade half-step True Lord na kayang makipaglaban sa third grade True Lord, iyon ay tumatawid sa 10 kaharian, simple lang. Hindi alam ni Jie Yuanzheng kung anong mga salita ang gagamitin para ilarawan ang World Extinguishing Nether Dragon. Si Jiabo Yuan ay nag-iwan sa kanya ng isang mensahe na nagpapatunay nito bago siya namatay, kaya hindi ito hayagang sinabi ni Jie Yuanzheng, ngunit ginamit ang voice transmission sa halip. Ang gayong magandang panla ay dapat na natural na maitago. Sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari kung malaman ng iba? Bagamat hindi masyadong naniniwala si Jie Yuanzheng, naisip niya kalaunan na ito ay isang bagay na kinumpirma ni Jiabo Yuan sa kanyang buhay, kaya pinaniwalaan niya ito. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Jie Yuanzheng si Yezuan upang makita ang kanyang sariling ama, si Jie Xingtian, isang Hall Protector Elder ng Blood Flame Hall. Mayroon lamang 5 Hall Protector Elders sa Blood Flame Hall, isang antas na mas mataas kaysa sa mga ordinaryong Elder. Pare, dumating na ang tao. Dinala ni Jie Yuanzheng si Yezuan sa isang silid at sinabi sa matanda sa loob na nakatalikod sa kanila. Lumingon ang matanda nang marinig ito. Ibinalik ba ang katawan ni Bo Yuan? Tanong ni Jie Xingtian. Ibinalik iyon, ililibing ko ito mamaya. Tumanggo si Jie Yuanzheng. Mabuti. Napabuntong hininga si Jie Xingtian at sinabing, binata, sinabi ni Bo Yuan bago siya mamatay na iniligtas mo ang kanyang buhay, lumalaban sa 3 kalaban ng mag-isa, at ang 3 iyon ay third grade True Lords. Paano mo ito nagawa? Hindi binanggit ni Jiabo Yuan ang kaharian ni Yezuan noong panahong iyon. Sa katunayan, ang World Extinguishing Nether Dragon ay isa lamang first grade half-step True Lord noong panahong iyon. Ngayong nakalusot na ito sa second grade half-step True Lord stage, naisip ni na Jie Xingtian at Jie Yuanzheng na 10 kaharian pa lang ang nakatawid niya para lumaban. Gayunpaman, ito ay sapat na nakakagulat. Napakasimple nito, ang aking Black Dragon ay sumanib na sa 500 World Extinguishing Dragon Scales. Direktang sumagot si Yezuan. Ano? Nang marinig ito, parehong nabigla sina Jie Xingtian at Jie Yuanzheng. 500 World Extinguishing Dragon Scales. Paano ito posible? Ito ay imposible, kahit nakakalampas ko lang sa 500 marka ng World Extinguishing Dragon Scale. Hindi makapaniwala si Jie Xingtian. Sino siya? Isa siyang 8th grade True Lord level expert,
ngunit 500 World Extinguishing Dragon Scales lang ang pinagsama niya. Paano kaya napagsasama ng isang second-grade half-step True Lord World Extinguishing Nether Dragon ang napakarami? Kaagad, si Jia Yuanjing ay naglabas ng isang kristal na bato, na ginamit upang i-verify ang bilang ng pinagsamang World Extinguishing Dragon Scales, at maaaring gamitin upang subukan kung ito ay lumampas sa 500. Sinubukan ni Yezuan ang World Extinguishing Nether Dragon, at ang kristal na bato ay kumikinang ng mahabang panahon nang hindi lumalabo. Talagang lumampas ito sa 500, hindi ka panipaniwala. Napakaganda ng serbisyo ni Bo Yuan sa pagkakataong ito. Nanlaki ang mga mata ni Jia Xingtian. Sa katunayan, kung naglabas sila ng kristal na bato para sa pagsubok ng 1,000 World Extinguishing Dragon Scales, magiging matagumpay din ito. Dahil ang bilang ng World Extinguishing Dragon Scales na pinagsama ng World Extinguishing Nether Dragon ay higit na lumampas sa bilang na ito. Kahit na ang pangunahing bulwagan ng Blood Flame Hall ay hindi magkakaroon ng half-step True Lord na umabot sa 500 kalistis. Kung lumaki ang World Extinguishing Nether Dragon, isa lang itong halimaw. Ang kakayahan na ito, malamang na hindi ito kakayanin ng ating branch hall. Yuanjing, ibaba mo muna siya upang magpahinga, at tandaan na huwag ipaalam ito kahit kanino. Sabi ni Jia Xingtian. Oo, tumango si Jia Yuanjing. Bago siya makaalis, idinagdag ni Jia Xingtian, narito ang 1,000 World Extinguishing Dragon Scales, bilang isang gantimpala sa pagbabalik ng katawan ni Bo Yuan. Para sa iba pang 4,000, kunin at gamitin ang mga ito. Salamat, Senyor. Masayang-masaya si Yezuan, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakatanggap ng 5,000 World Extinguishing Dragon Scales ng direkta, ito ay mahusay. Sa katunayan, ang mga World Extinguishing Dragon Scales na ito ay masyadong marami. Kung tutuusin, kasalukuyang iniisip lamang ni Jia Xingtian na ang World Extinguishing Nether Dragon ay pinagsama ang 500 World Extinguishing Dragon Scales, at 5,000 ay sapat na para sa isang buhay. Tamang-tama, ang 5,000 World Extinguishing Dragon Scales na ito ay maaaring magbigay daan sa paglaki ng World Extinguishing Nether Dragon sa ika-5 kaharian. Kasabay nito, alam din ni Yezuan na sinusubukan na ngayon ni Jia Xingtian na pabor sa kanya. Pagdating niya sa main hall, tiyak na makakatanggap siya ng pangunahing pagsasanay, at tiyak na hindi niya makakalimutan si Jia Xingtian sa oras na iyon. Pagkatapos, dinala ni Jia Yuanjing si Yezuan upang manirahan malapit sa kanyang sariling tirahan. Dahil sa espesyal na sitwasyon ni Yezuan, hindi siya makapagpadala ng isang tao na magpoprotekta sa kanya, kung hindi, ito ay magpupukaw ng hinala ng iba. Si Yezuan ay walang pakialam, gayunpaman, nakatanggap na siya ng 5,000 World Extinguishing Dragon Scales mula sa kabilang partido, na malaking kita. Kabanata 1857 Paghaharap. Kaagad, pinasimulan ni Yezuan ang World Destroying Nether Dragon na sumanib sa World Destroying Dragon Scales na ito. Ang pagsasanib ng World Destroying Nether Dragon ng World Destroying Dragon Scales ay magiging medyo mabagal sa simula, ngunit pagkatapos ng pagsasama-sama ng ilang libo, ang bilis ay naging mas mabilis, at sa maikling panahon, ito ay ganap na pinagsama ang 5,000 World Destroying Dragon Scales. Sa oras na ito, nakakuha na siya ng 4 na beses na pagtaas, pagpasok sa ika-5 yugto. Ang ika-5 yugto ay nangangailangan ng 100 World Destroying Dragon Scales upang taasan ang amplification ng isang punto, na nangangahulugan lamang na kailangan nito ng 10,000 World Destroying Dragon Scales. Napakarami, hindi nakuha ni Yezuan ang mga ito sa ngayon. Nang gabing iyon, Kuya, after that guy was taken away, the other party didn't care about him. Siguradong pinalaki niya ang lakas niya. Why don't we make a move tonight? Sabi ni Jiang Xingwen kay Jiang Xingjun. Sa tingin ko, tumango si Jiang Xingjun, nagpas siyang kumilos. Sa kanyang katayuan sa Blood Flame Hall, ang pagkuha ng isang tao ay madali. Bukod dito, hindi niya papatayin si Yezuan, kunin mo lang siya. Sa pag-iisip nito, pumunta si Jiang Xingjun sa labas ng mansyon ni Yezuan. Knock, knock, knock. Nang marinig ang tunog, huminto sandali si Yezuan. Sa katunayan, naramdaman na niya ang aura ni Jiang Xingjun. Itong lalaking to, dumating na naman. Napaisip si Yezuan, ngunit nagpunta pa rin upang buksan ang pinto.
Boy, gusto lang namin hiramin ang Black Dragon mo, hindi namin gusto ang buhay mo. Isang araw lang, at bibigyan kita ng 10 world-destroying dragon scales, paano? Tanong ni Jiang Xingjun. Kung hindi ibinalik ni Yezuan ang bangkay ni Gabo Yuan, malamang na gumamit siya ng puwersa. Paumanhin, hindi ako nagkukulang nitong 10 kaliskis ng dragon-destroying dragon. Direktang tumanggi pa rin si Yezuan. 10 world-destroying dragon scales, sapat na ba iyon para mapaalis ang isang pulubi? Kung gusto mong sumakay sa world-destroying nether dragon, hindi bababa sa 10,000 ang bottom line. Nililigawan mo si kamatayan. Isang nakamamatay na hangarin ang sumilay sa mga mata ni Jiang Xingjun. Isang half-step true lord lang talaga ang nang-ahas na tanggihan siya ng paulit-ulit. Talagang hinahamon nito ang kanyang awtoridad. Dahil ganyan ang kaso, magseryoso siya. Hinamplas ni Jiang Xingjun si Yezuan sa balikat, dahil sa malakas at makapangyarihang kamay na hindi makagalaw ang katawan ni Yezuan. Sige, sasama ako sayo. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Sa katunayan, hindi siya natatakot sa Jiang Xingjun na ito, nakita niyang nakakainis siya. Maaari rin itong malutas minsan at para sa lahat. Kaagad, sinundan ni Yezuan si Jiang Xingjun palayo. Palihim na kinuha ni Jiang Xingjun si Yezuan mula sa Blood Flame Hall, at pagkatapos ay natagpuan si Jiang Xingwen. Nang makita ni Jiang Xingwen si Yezuan na paparating, nagliwanag ang kanyang mga mata, at sinabi niya, nasaan ang iyong Black Dragon? Anong gagawin mo? Tanong pabalik ni Yezuan. Itong matandang babae ang gustong sumakay, hindi ikaw, bakit ka nagmamadali? Naging malamig ang mukha ni Jiang Xingwen, iniisip sa kanyang puso na kapag itinulak siya ng napakalakas, puputulan lang niya ang bagay ni Yezuan. Sa sandaling ito, ang sulok ng bibig ni Yezuan ay biglang kumulubot, at nagsabi, hey, alam mo ba kung ano ang gagawin ko dito sa pagkakataong ito? Hindi ba para makipagkompromiso? Kinaikit ni Jiang Xingwen ang kanyang mga mata. Siyempre hindi. Umiling si Yezuan, at pagkatapos, lumitaw sa tabi niya ang world-destroying nether dragon. Nang makita ito, agad na nagbago ang tingin ni Jiang Xingwen. Sinabi ni Yezuan na hindi, ngunit ipinatawag niya ang world-destroying nether dragon, ano ang gusto niyang gawin. Kahit si Jiang Xingjun ay hindi alam, ngunit sa susunod na sandali, alam na nila. World-destroying nether dragon, pagsamahin. Sa isang iglap, sumanib si Yezuan sa katawan ng world-destroying nether dragon na parang multo, at pagkatapos ay sumikat ang kanyang aura. Ano? Nagulat sina Jiang Xingjun at Jiang Xingwen. Ang kanilang kaharian ay mas mataas kaysa kay Yezuan, ngunit hindi nila makita kung paano ito ginawa ni Yezuan. Pumunta ako ngayon dito para makipag-ayos sa'yo. Mamatay ka. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan, at habang nakabuka ang kanyang mga kuko, hinawakan niya sina Jiang Xingjun at Jiang Xingwen. Ang 5 slaughter imprints ay ganap na pumutok. Ang isang imprint ay maaaring tumaas ito ng 1.8 beses, at ang 5 ay magiging 9 na beses. Idagdag ang Undying Battle Soul ng 3 beses, magiging 12 beses. Puche, bitik. Sa dalawang tunog, ang mga kapatid ni Jiang Xingjun at Jiang Xingwen ay direktang durog, at sila ay nahulog ng direkta. Jiang Xingwen, isang first-rank True Lord. Jiang Xingjun, isang third-rank True Lord. Gayunpaman, agad silang pinatay ni Yezuan, isang tunay na tao sa ikapitong ranggo. Dapat mong malaman na mayroong isang agwat ng higit sa 100 mga kaharian sa pagitan. Sobrang pagpapahalaga sa iyong sarili. Malamig na sumangot si Yezuan, at pagkatapos ay iniligpit ang 2 bangkay at Qiankun Rings. Mayroon pa ring 1,000 world-destroying dragon scale sa Qiankun Rings ng 2 magkapatid na ito, na hindi naman masama. Pagkatapos, mabilis na natunaw ni Yezuan ang pagsasanib, at pagkatapos ay sinira ang kawalan upang bumalik sa Blood Flame Hall. Ang problema ay nalutas na. Gayunpaman, sina Jiang Xingjun at Jiang Xingwen ay mga apo at apo ng Guardian Elder ng Blood Flame Hall, at nakita rin siya ng mga gwardya na umalis sa Blood Flame Hall kasama si Jiang Xingjun, kaya tiyak na magtatanong sila tungkol dito sa oras na iyon. Oo nga, hindi nagtagal pagkabalik ni Yezuan, may bumaba kaagad sa kanyang mansyon. Hindi, dapat sabihin na sila ay lumabag, direktang lumapit sa mukha ni Yezuan. Ikaw si Yezuan.
Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagtanong kay Yesuan. Naramdaman ito ni Yesuan at nalaman na ang kabilang partido ay hindi bababa sa high-rank True Lord, at nagmamadaling tumango at nagsabi, Yesuan, nakilala ko si Senior. Ngayon lang, kayo ng anak kong si Jiang Xingjun ay sabay na umalis sa Blood Flame Hall. Tanong ng medyo may edad na. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay ang ama ni Jiang Xingjun, si Jiang Yang, isang ordinaryong elder ng Blood Flame Hall. Bumalik sa Senior, hindi. Direktang umiling si Yesuan at sinabi, kalokohan. Sinabi ni Jiang Yang na may malungkot na mukha, ngayon lang ako nagtanong. Sinabi ng mga gwardya na kayo ni Xingjun ay sabay na umalis sa Blood Flame Hall, sinusubukan mo pa bang magkwibol? Sa katunayan, nang dumating ang kabilang partido, alam na ni Yesuan na dapat malaman ng pamilya Jiang ang balita ng pagkamatay ni Jiang Xingjun at Jiang Xingwen. Pagkatapos ng lahat, mayroon ding tinatawag na life tablet. Kapag sina Jiang Xingjun at Jiang Xingwen ay namatay, ang life tablet ay madudurog, kaya alam ng pamilyang Jiang, at pagkatapos magtanong, mabilis nilang naiintindihan ito. Kung ganoon, pwede bang dalhin ni Senior ang taong yun para harapin ako? Sabi ni Yesuan, confront what? Paano namatay sina Xingjun at Xingwen, tell me. Nanlaki ang mga mata ni Jiang Yang, tila gusto niyang balatan ng buhay si Yesuan, bunutin ang kanyang mga litid, at inumin ang kanyang dugo. Sa oras na ito, biglang umihip ang hangin sa silid. Ipinikit ni Yesuan ang kanyang mga mata at nakitang si Jia Yuanjing ang sumugod. Kuya Jiang, gabi na, ano ang gusto mong gawin pagdating sa silid ng isang junior? Pinaikit ni Jia Yuanjing ang kanyang mga mata. Umalis ang batang ito sa Blood Flame Hall kasama si Xingjun, at pagkatapos ay nabasag ang life tablet ni Xingjun. Inaasahan ko na naglagay siya ng bitag at pinatay ang aking anak. Sabi ni Jiang Yang, si Yesuan ay isa lamang 7th rank Truman, napakababa ng kanyang lakas, kaya imposible para sa kanya na patayin si Jiang Xingjun. Ang dahilan kung bakit dumating si Jia Yuanjing ay dahil narinig niya ang balita ng pagkamatay ni Jiang Xingjun at Jiang Xingwen, at alam din niya na may lakas si Yesuan na pumatay ng 3rd rank True Lord. Kaya pagkatapos marinig ito, hindi niya maiwasang maghinala. Elder Jiang, kakasali lang ni Yesuan sa Blood Flame Hall natin, at wala siyang hinaing kay Jiang Xingjun, walang motibo si Yesuan para patayin siya. Sabi ni Jia Yuanjing, Kabanata 1858, Protection. Narinig ko na ang batang ito ay nagkaroon ng alitan sa aking anak na lalaki at anak na babae bago pumasok sa Blood Flame Hall. Matigas na sabi ni Jiang Yang. Maliit na salungatan lang. Narinig ko na rin, pero hindi dapat humantong sa pagpatay. At saka, paano niya nakilala ang mga eksperto sa True Lord level? Patuloy na ipinagtanggol ni Jia Yuanjing si Yesuan. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Jiang Yang na lumingon kay Jia Yuanjing. Hindi sila kilala ni Yesuan, ngunit paano si Jia Yuanjing? Hindi kaya sa pagkakataong ito ay isang pagsasabwatan sa pagitan ni Jia Xingtian at Jia Yuanjing. Patay na si Jia Boyuan, kaya ginagamit ni Jia Xingtian at Jia Yuanjing sina Jiang Xingjun at Jiang Xingwen bilang mga scapegoat. Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Jiang Yang na may mali. Si Yesuan ay isang maliit na alagad ng Blood Flame Hall. Kailangan ba ni Jia Yuanjing na personal na humakbang para ipagtanggol si Yesuan? May kakaiba. Gayunpaman, hindi niya naisip na ang kakayahan ng world-destroying Ghost Dragon ay masyadong mataas, ngunit naisip na sa pagkakataong ito ay isang pagsasabwatan ni Jia Yuanjing o Jia Xingtian. Hindi ako magsasalita ng walang kaparirikan. Gusto kong direktang hanapin ang kanyang kaluluwa, at pagkatapos ay magiging malinaw ang lahat. Pagkatapos magsalita ni Jiang Yang, diretso siyang humakbang, naghahanda na hanapin ang kaluluwa ni Yesuan. Nang makita ito, natural na tumayo si Jia Yuanjing sa harap ni Yesuan. Elder Jia, ito ba ang iyong ginagawa? Nanlaki ang mga mata ni Jiang Yang at nagtanong ng mahigpit. Kuya Jiang, huwag mo akong sir-on. Patay na ang iyong anak, ngunit hindi mo ako masisisi. Napatingin si Jia Yuanjing kay Yesuan at sinabing, paano kung hilingin natin sa Hallmaster na itaguyod ang hustisya? Hallmaster. Nang marinig ito ni Jiang Yang, agad siyang tumango at sinabing, okay. Sa pagkakataong ito, namatay ang kanyang anak na lalaki at babae. Matapos malaman ng Hallmaster, tiyak na mag-iimbestiga siya ng maigi.
Pagdating ng panahon, mabubunyag ang katotohanan. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay nakipag-usap na sina Jia Yuanjing at Yezuan ng pribado. Si Yezuan ay prangka tungkol sa pagpatay kina Jiang Xingjun at Jiang Xingwen. Bukod dito, naiulat na ni Jia Xingtian ang bagay ni Yezuan sa Hallmaster. Malamang tiyak na pipigilan ng Hallmaster ang bagay na ito para sa kapakanan ni Yezuan. Kaagad, si Jiang Yang, Jia Yuanjing, at Yezuan ay direktang nagtungo upang hanapin ang Hallmaster ng Blood Flame Hall. Si Wu Ming, ang Hallmaster ng Blood Flame Hall, ay isang eksperto ng 9th grade True Lord, at ang pinagsamang world-destroying dragon scales ay malapit na sa 600. Sa oras na ito, mayroon ding dalawang figure sa tabi ni Wu Ming, sina Jia Xingtian at ama ni Jiang Yang, si Jiang Tai. Ano ba talaga ang nangyayari? Tanong kaagad ni Wu Ming matapos makita ang lahat. Hallmaster, ganito, umalis ang anak ko sa Blood Flame Hall kasama ang batang ito ngayong gabi. Pagkatapos, nabasag ang mga life token ng anak ko. Hinala ko naglagay sila ng bitag para saktan ang mga anak ko. Nagulat kaagad si Jiang Yang. Sila, kinaikit ni Wu Ming ang kanyang mga mata at lumingon kay Jia Yuanjing at Jia Xingtian. Agad na sinabi ni Jia Xingtian, Elder Jiang, kung wala kang ebidensya, huwag kang magsalita ng walang kaparehkan. Oh, sila lang ang pinag-uusapan ni Jiang Yang, baka may konsensya si Elder Jia. Napapikit si Jiang Tai, guilty conscience. Ano bang kasalanan ko? Ngumisi si Jia Xingtian at sinabing, may alam din ako tungkol sa bagay na iyon. Bakit hindi natin tawagan ang mga guard na disipulo para komprontahin ang isa't isa at tingnan kung nakita nilang umalis si Yezuan sa Blood Flame Hall kasama si Jiang Xingjun? Okay, inimbitahan ko na sila. Ikanaway ni Jiang Tai ang kanyang kamay, at hindi nagtagal ay pumasok ang 4 na alagad ng bantay ng bundok. Ang 4 na ito ay nasa antas ng True Lord, at ang isa sa kanila ay umabot pa sa 2nd grade True Lord. Pagbati, Hallmaster, Elders. Nahihiyang pumasok ang 4 at magalang na sinabi. Si Wu Ming, ang Hallmaster ng Blood Flame Hall, ay hindi nag-aksaya ng anumang salita at direktang sinabi, kanina lang, nakita mo ba talaga si Jiang Xingjun at ang binatang ito na sabay na umalis sa Blood Flame Hall? Ito, nagkatinginan ng 4, at pagkatapos ay sinabi ng isang maliit na mata na disipulo, hindi namin nakita. Nakita lang namin si Senior Brother Jiang na umalis na mag-isa. Ano? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat sina Jiang Yang at Jiang Tai ay nabigla. Ngayon lang, hindi ito ang narinig nila. Malinaw na sinabi ng 4 na ito na nakita nilang umalis sina Jiang Xingjun at Yezuan nang magkasabay ang kanilang mga mata. Haha, lumabas na ang katotohanan. Tumawa si Jia Xingtian at sinabing, Elder Jiang, sinusubukan mo bang gumawa ng gulo sa wala? Ikaw, itinuro ni Jiang Tai si Jia Xingtian ng may pagtataka, at agad na naunawaan na ang 4 na ito ay tiyak na binili ni Jia Xingtian, kaya agad niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabi, Hallmaster, gusto kong hanapin ang mga kaluluwa ng 4 na disipulong ito. Paghahanap ng kaluluwa, sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang 4 na alagad ay nanginig. Kung hahanapin ang kanilang mga kaluluwa, hindi ba malalantad ang usapin? Soul searching cannot be so casual. Kung may pagkakamali, masisira itong 4 na disipulo. Paano kung ako mismo ang gagawa? Sabi ng Hallmaster ng Blood Flame Hall. Sa pagkilos ng Hallmaster, tiyak na walang magiging problema. Direktang sumang-ayon si Jiang Tai nang walang anumang hinala. Pagkatapos, kumilos si Wu Ming at nagsimulang hanapin ang mga kaluluwa ng 4 na disipulong ito ng isa-isa. Wala pang kalahating minuto, natapos na ang paghahanap ng kaluluwa. At pagkatapos ay umiling siya at sinabing, totoo ang sinabi nila. Nakita lang nila Jiang Xingwen at Jiang Xingjun na umalis ng mag-isa sa Blood Flame Hall. Ano ba, imposible yun. Nagulat sina Jiang Tai at Jiang Yang. Hindi naman ganito ang narinig nila noon. Elder Jiang, maaaring hindi ganoon kadali ang pagkahulog ng iyong apo at apo. Ang 4 na disipulong ito ay naglakas loob na linlangan ka, tiyak na may nagtuturo sa kanila. Bakit hindi mo muna ibaba ang 4 para sa investigasyon? Iminungkahi ni Jia Xingtian. Malungkot ang mukha ni Jiang Tai at hindi siya nagsalita. Ngayon lang, hinanap niya ang mga kaluluwa ng 4 na taong ito, ngunit hindi niya alam kung bakit pipiliin ang 4 na ito na linlangan siya,
na sinasabing sabay na umalis sina Yezuan at Jiang Xingjun sa Blood Flame Hall. Ito, talagang kailangang tanungin. Hall Master, sana ibigay sa akin ang 4 na disipulong ito para itapon. Sabi ni Jiang Tai kay Wu Ming. Ang panlilinlang sa mga matatanda at pag-frame ng iba ay talagang may kaparusahan. Elder Jiang Tai, maaari mo silang itapon ayon sa gusto mo. Direktang tumango si Wu Ming. Kaagad, umalis sina Jiang Tai at Jiang Yang kasama ang 4, na iwan sina Wu Ming, Jia Xingtian, Jia Yuanzheng, at Yezuan. Hall Master, salamat sa pagkakataong ito. Pagkaalis ni na Jiang Tai at Jiang Yang, nagmamadaling sinabi ni Jia Xingtian. Ayos lang, napakalaking swerte para sa Blood Flame Hall kung na nakahanap si Jia Boyuan ng ganoong henyo. Sulit ang pagkawala ng ilang tao. Tumango si Wu Ming. Kabanata 1859, Pagharang. Sa totoo lang, noong si Wu Ming ay nagsasagawa ng soul search, na-control na niya ang 4 na disipulo at pinakialaman ang kanilang mga alaala, kaya hindi nakita ni Jiang Tai si Yezuan nang hinanap niya ang kanilang mga kaluluwa mamaya. Laging iniisip ni Elder Jiang Tai na si Hall Master Wu Ming ay patas at makatarungan, kaya hindi siya naghinala ng anuman. Hindi niya inaasahan na si Hall Master Wu Ming ay makikipagsabuatan kina Jia Xingtian at Jia Yuanzheng dahil kay Yezuan. Salamat, Hall Master. Pagkatapos magpasalamat sa kanya, inilabas ni Yezuan ang mga bangkay ni na Jiang Xingwen at Jiang Xingjun. Talagang makapangyarihan. Tumango si Hall Master Wu Ming bilang kasiyahan at sinabing, gayunpaman, ikaw ay masyadong pabaya. Kung hindi ko sinasadyang protektahan ka sa pagkakataong ito, natatakot ako na baka nahuli ka ni Elder Jiang Tai. Tama si Hall Master, mabilis na sabi ni Yezuan. Kung tutuusin, hindi naman siya natakot, tutal may husay pa rin siya sa time reversal. Sa pinakamasama, makakabalik lang siya bago siya dumating sa Blood Flame Hall. Bumalik ka muna, huwag ka munang gumala, naiulat ko na ang iyong usapin sa main hall. Tuwang-tuwa ang main hall matapos kong malaman ang tungkol dito. Pagkatapos kong planuhin ito ng mabuti, ipapadala kita sa main hall. Sabi ni Wu Ming. Salamat, Hall Master. Muli siyang pinasalamatan ni Yezuan. Pagkaraan, dumiretso siya sa pag-alis at bumalik sa kanyang tirahan. Noong una, talagang gusto niyang gamitin ang time reversal para bumalik, at pagkatapos ay humanap ng magandang pagkakataon para lutasin sina Jiang Xingjun at Jiang Xingwen, kahit man lang ay hindi makita ng 4 na alagad ng Mountain Guard. Ito, kaya niya pa, tutal may Eye of Void siya. Gayunpaman, nadama niya na ang dalawang matatanda, sina Jiang Tai at Jiang Yang, ay tiyak na hindi hahayaang magpahinga ang bagay. Pare, masyadong kakaiba ang bagay na ito. Sa pagbabalik, hindi mapigilan ni Jiang Yang na ihatid ang kanyang boses kay Jiang Tai. Ngayon ka lang ba nag-inquire ng personal? Ibinalik ni Jiang Tai ang kanyang boses. Oo, sinabi nilang 4 ngayon lang nila nakita si Xingjun at sabay na umalis si Yezuan sa Blood Flame Hall. Mataimtim na tumango si Jiang Yang. Kakaiba yun. Kinaikit ni Jiang Tai ang kanyang mga mata, nagpas siyang kunin silang 4 at tanungin silang mabuti bago gumawa ng desisyon. Gayunpaman, ginamit niya ang lahat ng kanyang pamamaraan, ngunit ang pag-amin ng 4 na tao ay pareho pa rin ng dati, walang pagbabago. Biglang may naisip si Jiang Yang at sinubukang sabihin, pare, maaaring ang Hall Master, sa kanilang 4. Ibig mong sabihin, sinadya muna ng Hall Master ang soul search, at pagkatapos ay pinakialaman ang mga alaala nilang 4. Sinasadya niya siyang protektahan, naunawaan kaagad ni Jiang Tai. May posibilidad na ito, tumango si Jiang Yang. Gayunpaman, ang Hall Master ay palaging patas at mula pa noong siya ay nanunungkulan, at hindi siya kailanman nakialam sa hidwaan sa pagitan namin ni Jia Xingtian. Bakit sa pagkakataong ito, hindi mo ari ni Jiang Tai? Marahil, nakipagsabuatan na sila, naghahanda na paalisin si Father sa Blood Flame Hall. Sabi ni Jiang Yang, kahit ano, imbestigahan muna natin. Kung talagang naglalaro ang Hall Master, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Sa mga mata ni Jiang Tai, sumili ang isang nakamamatay na layunin. Sa sumunod na 2 araw, nanatili si Yezuan sa Blood Flame Hall. Sa panahong ito, nakalusot din siya mula sa 7th grade true person hanggang 8th grade true person. Naabot din ni Yan Ming Ghost Lord,
world-extinguishing ghost dragon, Megatron, heaven-breaking divine ape, at iba pa ang third-grade half-step true monarch level. Pagkatapos noon, narinig niya ang boses ni Jia Xingtian. Ye Zuan, bukas, isasama kita sa main hall. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Aalis na ba siya sa wakas? Nakagawa na siya ng plano. Hanggat nakarating siya sa pangunahing bulwagan, hahayaan niyang makita ng world-extinguishing ghost dragon ang 1,000 scales. Sa oras na iyon, tiyak na gagawa siya ng splash, at pagkatapos ay hihingi siya ng malaking bilang ng world-extinguishing dragon scales o world-extinguishing dragon bones upang mapabuti ang kanyang lakas. Hindi nagtagal, dumating ang sumunod na araw. Nang dumating ang susunod na araw, nakarating na si Jia Xingtian sa harap ng mansyon ni Ye Zuan, at pagkatapos ay direktang dinala si Ye Zuan palabas ng Blood Flame Hall. Nagpadala rin daw ang main hall ng Blood Flame Hall ng 9th grade True Monarch level expert para salubungin sila. Ang gawain ni Jia Xingtian ay ipadala si Ye Zuan sa dalubhasa sa pangunahing bulwagan. Naglakad si Jia Xingtian ng mas maingat, ngunit naramdaman pa rin ni Jiang Tai ang isang 8th grade True Monarch na umaalis sa Blood Flame Hall. Wu Ming, Jia Xingtian, pinatay ang apo at apo ko, hindi ko ito may paghihiganti. Tumingin si Jiang Tai sa papaalis na si Jia Xingtian at inisip ang sarili. Bagamat hindi niya naiintindihan ang ginagawa ni Jia Xingtian sa pagkuha kay Ye Zuan, iniugnay na niya ang pagkamatay ni Jiang Xingjun at Jiang Xingwen kay Jia Xingtian, at si Wu Ming, ang branch hall master ng Blood Flame Hall, ay pinangangalagaan si Jia Xingtian. Sa makatuwid, ang pag-alis ni Jia Xingtian sa Blood Flame Hall sa pagkakataong ito ay isang magandang pagkakataon. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi alam ni Jia Xingtian na siya ay inilagay sa listahan ng dapat patayin. Ye Zuan, sa pagkakataong ito ay pupunta ka sa main hall. Kung magiging matagumpay ka sa hinaharap, huwag kalimutan ang ating branch hall. Habang nasa daan, hindi napigilan ni Jia Xingtian na sabihin kay Ye Zuan. Senyor, huwag mag-alala, tiyak na hindi ito makakalimutan ng junior na ito, mataimtim na sabi ni Ye Zuan. Binigyan siya ni Jia Xingtian ng 5,000 world-extinguishing dragon scales noon. Sa hinaharap, kapag siya ay lumaki, hindi magiging problema na bigyan si Jia Xingtian ng 50,000 world-extinguishing dragon scales. Napakagaling. Tumango si Jia Xingtian bilang kasiyahan. Gayunpaman, wala pang kalahating araw pagkatapos nilang umalis sa Blood Flame Hall, ilang figure ang dumaan sa kalangitan. Hindi mahina ang aura, at least lahat sila ay 7th grade True Monarchs, at mayroon ding 2 8th grade True Monarchs. Kinaikit ni Jia Xingtian ang kanyang mga mata. Matapos maramdaman ang mga aura na ito, sinadya niyang dalhin si Ye Zuan para lumihis ng distansya, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga taong ito ay magbabago din ng direksyon. Tila ang mga taong ito ay darating para sa kanila. Mag-ingat ka, baka hindi maganda ang mga dumating. Nagmamadaling pinaalalahanan siya ni Jia Xingtian. Napalakas din ni Ye Zuan ang kanyang espiritu, pagkatapos ng lahat, sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya natulungan si Jia Xingtian. Lahat, ano ang problema? Nang makalapit ang kabilang partido, hindi naiwasang magtanong ni Jia Xingtian. Ipinagkatiwala ng isang tao, patayin ka. Ang nangungunang 8th grade True Monarch ay walang sinabi at direktang umatake. Ang 4 na 7th grade True Monarch sa likod niya ay pareho. Determinadong patayin si Jia Xingtian. Pretentious, ang matandang ito ay hindi kumikilos ng maraming taon, huwag mo akong isipin na pas ang may sakit. Galit na sigaw ni Jia Xingtian at direktang nag-transform sa isang mar-angel na itim na dragon. Bukod dito, ito ay ang Blackwind Demon Dragon sa angkan ng Black Dragon, at ang bloodline nito ay mas marangal kaysa sa mga ordinaryong itim na dragon. Sa 5 taong ito, ang 4 na 7th grade True Monarchs ay pawang mga tao, at tanging ang nangungunang 8th grade True Monarch ay isang itim na dragon. Gayunpaman, mayroon silang kalamangan sa mga numero. Dahil ang kaharian ni Ye Zuan ay masyadong mababa, hindi sila makapukaw ng anumang interes, kaya iniwan nila siya sa isang tabi. Hindi ako makakasali sa antas na ito ng labanan, ngunit makakatulong ako ng kaunti. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang puso at ipinadala ang kanyang boses kay Jia Xingtian. Kung gusto mong madaling labanan ang labanan na ito,
kailangan mong gamitin ang Myriad Beasts diagram. May ganoong kayamanan, okay, pagkatapos ay subukan ko ito minsan. Matapos marinig ang boses ni Yezuan, agad na dumistansya si Jie Xingtian sa kalaban, at pagkatapos ay nag-transform sa anyo ng tao. Kasabay nito, lumitaw din ang Myriad Beasts diagram. Kabanata 1860, Mahiwag ang bisita. Mapa ng Myriad Beasts, sugpuin. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Sa susunod na sandali, ang itim na dragon na nagbago mula sa lakas ng nangungunang tao ay direktang nabawasan ng 60%. Kung level 1 lang ang map of Myriad Beasts, malamang na hindi siya nito kayang supilan, pero ngayong umunlad na ang anyo ng sandata ni Wizentian, ang map of Myriad Beasts ay level 2 na armas, sapat na para sugpuin ang kalaban. Ano? Natakot ang itim na dragon. Paanong biglang nabawasan ang bilis niya? Haha, napakagandang pagkakataon. Ngumisi si Jie Xingtian at mabilis na umatake. Noong una, ang lakas ng kalaban ay hindi bababa sa 30% na mas mahina kaysa sa kanya, at ngayon ay nabawasan ito ng 60%. Sa kanyang mga mata, ang kalaban ay walang pinagkaiba sa isang 7th grade True Lord. Patayin! Agad na bumili si Jie Xingtian, mabilis na kumislap sa harap ng kalaban, at pagkatapos ay nagpasabog ng suntok, direktang tumusok sa dibdib ng kalaban at sumabog sa puso ng dragon. Instant kill. Maaaring bawasan ng map of Myriad Beasts ang lahat ng attribute, kabilang ang bilis, depensa, pag-atake, at iba pa, kaya nagawang patayin siya ni Jie Xingtian sa isang suntok. Nagulat ang 4 pang tao nang makita nila ito at agad na tumalikod para umalis. Gusto mong umalis? Iwan mo silang lahat dito para sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Jie Xingtian, at muli siyang umatake. 4 lang silang 7th grade True Lords, at sila ay mga tao. Natural, hindi nila siya kayang labanan. Magsanib puwersa man sila, hindi uubra. Gayunpaman, si Jie Xingtian ay nasa anyo na ngayon ng tao, at ang kanyang lakas ay mas mahina kaysa sa kanyang orihinal na katawan. 2 True Lords sa ikapitong baitang lang ang naiwan niya, at 2 ang nakatakas. Yezuan, ang iyong natal magic weapon ay medyo nakakalaban sa langit. Kung mayroon ako ng kayamanan na ito, makakalaban ko ang isang True Lord na nasa ika-9 na baitang. Hindi napigilan ni Jie Xingtian na sabihin. Ngumiti lang si Yezuan nang walang pakialam at hindi na nagsalita. Pagkatapos, hindi nag-aksaya ng oras si Jie Xingtian at direktang ibinato ang Chen Kunring sa 2 bangkay ng True Lord sa ikapitong baitang kay Yezuan, at pagkatapos ay kinuha ang True Lord sa ika-8 baitang. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala sa 5 taong ito para patayin ako. Mukhang kailangan kong hanapin ang kanilang mga kaluluwa. Tinitigan ni Jie Xingtian ang bangkay at dahan-daang sinabi, "Senyor, hayaan mo. Akong gawin ito. Mayroon akong magic weapon na maaaring maghanap ng mga kaluluwa." Pagkatapos magsalita ni Yezuan, inilagay niya ang mga bangkay ng 2 True Lord sa ikapitong baitang sa planting space, at pagkatapos ay ginamit ang kampanang lumalamon sa kaluluwa na binago ni Wizentian para hanapin ang kanilang mga kaluluwa. Napakabagal ng daloy ng oras sa lugar ng pagtatanim. Wala pang 1 segundo, natapos ito ni Yezuan. Siya pala yun. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay kumuha ng lumulutang na anino na kristal. Matapos makita ni Jie Xingtian ang larawan sa lumulutang na anino na kristal, biglang sumambulat ang kanyang hangarin sa pagpatay. Bastard Jiang Tai, talagang nag-utos siya ng ibang tao para patayin ako. Galit na galit si Jie Xingtian. Ang larawang ito ay kinuha ni Yezuan mula sa mga kaluluwa ng 2 bangkay ng True Lord sa ikapitong baitang gamit ang Soul Devouring Bell. Ito ang bagong epekto pagkatapos sumulong ang Soul Devouring Bell. Sa pamamagitan nito, walang alinlangang mamamatay si Jiang Tai. Senyor, bakit hindi muna tayo bumalik at patayin ang Jiang Tai na iyon? Iminungkahi ni Yezuan. Okay, anyway, hahanapin din ng envoy ng main hall ang branch hall. Hindi natin hahayaang tumakas ang Jiang Tai na iyon. Tumango si Jie Xingtian, at pagkatapos ay dinala si Yezuan pabalik sa branch hall ng Blood Flame Hall. Makalipas ang kalahating araw, bumalik sina Jie Xingtian at Yezuan sa branch hall ng Blood Flame Hall. Pare, bakit ka bumalik? Matapos maramdaman ang aura, hindi naiwasang magtanong ni Jie Yuanzheng.
Ang bastos na si Jiang Tai na iyon ay talagang nag-utos ng isang tao na tambangan sa aking daan, at muntik na siyang magtagumpay. Hindi napigilan ni Jia Xingtian na sabihin. Sa pagbabalik, nagpadala na siya ng mensahe kay Wu Ming, ang Hallmaster ng Blood Flame Hall Branch Hall, ngunit sinabi ni Wu Ming na sina Jiang Tai at Jiang Yang ay wala sa Blood Flame Hall sa ngayon. Karamihan sa mga miyembro ng pamilyang Jiang ay nandito. Naramdaman ito ni Jia Xingtian. Kung ganoon, hindi dapat nakatakas si Jiang Tai. Gayunpaman, palaging nararamdaman ni Ye Zuan na may mali. Gaya ng inaasahan, pagkatapos niyang isipin ito, nagbago ang ekspresyon ni Jia Xingtian. Pare, ano ang problema? Tanong ni Jia Yuanzheng. Ang isang malaking bilang ng mga eksperto ay lumalapit sa aming Blood Flame Hall. Nanlaki ang mga mata ni Jia Xingtian at nagmamadaling umalis. Malamang, si Wu Ming, ang 9th grade True Lord of the Blood Flame Hall, ay naramdaman na ito. Sino ito? Sa oras na ito, sa kalangitan sa itaas ng Blood Flame Hall, tumingin si Wu Ming sa harapan at malakas na nagtanong. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay isang grupo ng mga lalaking nakaitim, kasama ng mga ito, mayroong 2 eksperto sa antas ng True Lord sa ika-9 na baitang, bilang karagdagan sa 10 True Lord sa ika-8 baitang at 12 ng mga True Lord sa ika-7 baitang. Sa pagkakataong ito, natatakot ako na hindi ito ganoon kasimple. Sino yan? Hindi mo na kailangang malaman, patayin. Ang nangungunang 9th grade True Lord ay direktang sumigaw ng galit. Sa susunod na sandali, ang mga lalaking nakaitim sa langit ay mabilis na lumusab. Bastos! Nagbago ang mukha ni Wu Ming, at agad siyang nag-utos ng counterattack. Sa ganitong uri ng labanan, natatakot ako na ang mga high-level na True Lord lang ang makakasali. Kahit sino pang umakyat ay mamamatay. Gayunpaman, si Ye Zuan ay may trump card, na siyang mapa ng myriad beasts. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay ang mga taong dumating upang salakayin ang Blood Flame Hall ay pawang mga tao, hindi mga demon cultivator. Maraming demon cultivator sa gilid ng Blood Flame Hall, at lahat sila ay pinagsama ang kaliskis ng world-destroying dragon. Kung talagang gusto nilang ihambing, ang kanilang mga lakas ay hindi gaanong naiiba. Sa kasong ito, ang mga pagkalugi sa magkabilang panig ay maaaring hindi maliit. Sa huli, tiyak na magiging talo-talo ang sitwasyon. Tumingin si Ye Zuan sa Blood Flame Hall. Ang antas ng labanan na ito ay hindi pa rin niya kayang baguhin ngayon, ngunit gusto niyang subukan ito. Pagkatapos ng lahat, mabuti pa rin sa kanya sina Wu Ming, Jia Xingtian at iba pa, at miyembro din siya ng Blood Flame Hall. Kaagad, tinawag niya si Three Old Man at ang iba pa, at maging si Luo Luo ay lumitaw. Gayunpaman, hindi nilayo ni Ye Zuan na hayaang lumahok si Luo Luo. Sa sandaling lumabas ang 10 alagang hayop, biglang nadagdagan ni Ye Zuan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ng 10 beses. Hindi lang iyon, ang world-destroying Ghost Dragon ay pareho. Nakakalungkot na pagkatapos na sumanib si Ye Zuan sa world-destroying Ghost Dragon, ang 10 ulit at 10 ulit na ito ay hindi may papatong sa 20 beses, ito ay 10 beses pa rin. Pagsamahin, direktang sumanib si Ye Zuan sa world-destroying Ghost Dragon na pinagsama sa isa. Para naman kay Wizentian, sa pagkakataong ito ay natural na imposibleng maging map of myriad beasts para sugpuin, dahil ang mga taong umaatake sa Blood Flame Hall ay pawang mga tao. Sa pagkakataong ito, maaari lamang mag-transform si Wizentian sa isang level 2 Mysterious God Armor at ilagay ito sa Heaven-breaking Divine Ape. Sa kabutihang palad, ang Heaven-breaking Divine Ape ay isa na ngayong 3rd grade half-step true person. Pagkatapos magsuot ng Mysterious God Armor, ang lakas nito ay maaaring madagdagan ng 2 realms. Huwag kalimutan, ngayon ay mayroon ding 10 beses na pagtaas ng bloodline ng Beast Control Divine Envoy, kaya ang kapangyarihang panlaban nito ay dapat ding ituring na isang ika-7 baitang True Lord. Patayin! Unang nag-condensed si Ye Zuan ng Killing Imprint, at pagkatapos ay nakipagsanib puwersa sa Heaven-breaking Divine Ape at Three Old Man para maglunsad ng pag-atake sa isang tao. Hanggat kaya niyang pumatay ng isang tao, ang susunod na bagay ay magiging madali. Halos lahat ng naruroon ay hindi sineseryoso si Ye Zuan, ngunit ang kanyang lakas ay sapat na upang pumatay ng isang ika-7 baitang True Lord. Boom!
Ang kanilang pinagsamang pag-atake ay tumpak na tumama sa likod ng isang ikapitong baitang True Lord, na agad na pumatay sa kanya. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Ding, nag-condensed ang host ng killing imprint. Ding, nag-condensed ang host ng killing imprint.